Doon po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, September 23, 2025, mali naman talaga si Senator Marcoleta dahil pinagpipilitan na naman niya na pag-usapan ang pag-admit ng mga diskaya sa Witness Protection Program. Kinulang nga lang sa argumento si Justice Secretary Remulla kaya parang ang tingin ng iba, tama si Senator Marcoleta. Ang nangyari kasi kanina, dumating na handang-handa si Senator Marcoleta para igiit na naman niya yung Witness Protection Program admission ng mga diskaya. Wow! Eto naman pong si Justice Secretary, ang isip ay nasa ibang bagay dahil nga magti-testify si former DPWH District Engineer Henry Alcantara, mabigat ang bibitawan kaya hindi niya napaghandaan si Marcoleta. Wow! Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. Yun po ang set-up question. Is restitution a requirement in the admission to the WPP? Yun yung tanong ni Senator Marcoleta. Talaga nga namang walang ibang sagot doon dahil talagang wala sa Republic Act number 6981, yung Witness Protection Security and Benefit Act of 1991, na dapat may restitution o pagsasauli ng bagay na nawala bago matanggap sa WPP. So tamang sagot ni Remulla pero hindi niya na-realize setup yun. At nadisgrasya si Secretary Boying sa dugtong niya sa kanyang sagot. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. Hindi lang po batas na nagdidictate dito. Ayun, disgrasya. Hindi pwedeng sabihin na hindi batas ang nagdidictate nito. Para mong sinabi, hindi kailangan sundin ng batas. Yun ang mali ni Secretary Boying. Wow! Ang lumalabas tuloy, nasa panig ng batas si Senator Marcoleta at si Secretary Boying hindi nakapanig sa batas. Disgrasya talaga yun. Pero sa dugtong ni Secretary Remulla, parang may iba siyang gustong ipunto. Hindi ang paglabag sa batas. Pakinggan natin. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Ayun, medyo malapit nang nasabi ni Secretary Boying ang tamang argumento. Sinabi kasi niya, pwede namin i-layout yan depende sa case. Dapat dinugtong ni Secretary Boying doon ng pag-layout ng dagdag na detalye sa pag-admit sa WPP ay naaayon sa batas. Partikular, Public Act 6981, ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ na maglatag ng criteria for provisional coverage as state witness. Ibig sabihin, kung gusto i-evaluate pa ng mas matagal ng DOJ ang mga diskaya bago i-admit sa Witness Protection Program, ayun ay nasa kapangyarihan ng Department of Justice na aayon sa batas ng Republic Act 6981. Pwede din pong sabihin na kung ang pagsasauli ng bagay na ninakaw bago matanggap sa Witness Protection Program ay may tuturing na discretionary sa parte ng DOJ na nasa ilalim ni Remulla. Ibig sabihin, ayon to sa batas. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary, financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. That is how we run the Witness Protection Program, sabi ni Secretary Boying. Ang dapat lang sana niyang giniit doon ay yung nakalagay ito sa RA 6981 kung saan binibigyan ng laya ang DOJ sa ilalim ng batas na magpatupad ng dagdag na guidelines. Wow! As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution,
the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Wow. In criminal prosecutions, civil liability is impliedly instituted. Ipapaliwanag ko lang po ito para sa kapakanan ng ibang nakikinig. Ang prinsipyo po ng batas ay pag may nangyaring krimen, tulad sa kasong ito na kasong pagnanakaw, may civil liability automatic o merong babayaran o isasauli, tinatawag ding restitution, pagdating sa dulo ng kaso. Ang ginigiit dito ni Senator Marcoleta ay restitution, na dapat daw ang pagsasauli ng diskaya ng bagay na ninakaw, sabi pa niya kung meron man, ay sa dulo na ng kaso. Wow. Ngayon na nagsisimula pa lang ang kaso, ipinipilit ni Senator Marcoleta na huwag munang asahan ng mga diskaya na magsauli ng maski ano bago tanggapin sa Witness Protection Program ng DOJ. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Wow. Ang talaga pong naging problema dito ay yung salitang restitution na ginagamit na argumento ni Senator Marcoleta. Sa batas kasi, ang hukuman ang may kapangyarihan magdetermina ng restitution o ng isasauli pagkatapos ng mga pandinig. Ito ay para masiguro na sapat ang halaga na dapat isauli. Wow. Hindi po ang DOJ ang nagdidetermina ng restitution o halaga ng bagay na isasauli. Tama naman yon. Ang problema dito, pinipili tinatawag ni Marcoleta na restitution ng bagay na maaaring isauli ng mga diskaya bago ang mga pandinig. Ang gusto nga itawag talaga ni Secretary Remulla sa pagsasauli na pareho sa termino ni Senator Lacson at Senate President Tito Soto ay manifestation of good faith. Wow. Ibig sabihin, tulad ng ginawa ni Engineer Bryce Hernandez, ay magsole ng kanilang nakulimbat ang mga diskaya as a sign of good faith. Na ayon sa batas na RA 6981 ay maaaring ituring na act of willingness to cooperate. Base sa batas yan. Wow. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource, reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Talaga naman, nagawa ng paraan ni Marcoleta na gamitin ni Boying ang salitang restitution na nasa probinsya nga naman ng hukuman at hindi ng DOJ. Wow. Panalo naman talaga dapat si Boying kung nanindigan na lang siya na ang pagsauli ng mga bagay-bagay bago ang hearing ay act of willingness to cooperate. Mga salita na nakalagay sa RA 6981. Wow. Pwede ding ang pagsauli ng mga diskaya ng mga bagay na nakulimbat ay tawaging turnover of evidence. Tawagin ni Boying na ebidensya yung mga isasauli base naman sa Revised Penal Code, particular sa Article 308 at Article 299. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. May nagnakaw ng bisikleta. Pagkalipas ng 2 araw, nahuli ang ninakaw na bisikleta at ang magnanakaw. Tanong, pag sinuli bang bisikleta, restitution bang tawag dito? Wow. Di bawal yun.
kung tatawaging restitution kasi hindi naman korte ang nagsabi. Kaso hindi naman restitution ang tawag doon. Ang tawag doon ay seizure of evidence. Wow. Isa pang tanong, bawal ba tanggapin ng pulis ang na-recover na ninakaw dahil korte lamang ang pwedeng mag-utos ng pagsasauli, sabi ni Marcoleta. Hindi din po yan bawal. Pinagtibay na ito ng Supreme Court sa People versus Manzano, GR number 217974. Wow. Ang sigaw ng marami ay dapat isauli ng mga magnanakaw ang kanilang mga ninakaw sa Pilipino. Hindi na ito dapat daanin kung ano-ano pang technicalities tulad ng ginagawa ni Attorney Marcoleta. Wow. Kung gugustuhin talaga ng mga diskaya, pwede silang magsole ng mga ari-arian. Para walang gulo sa isip ni Senator Marcoleta, tawagin niya itong mga isinole ng mga piyesa ng ebidensya sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng bansa.